Sige, tayo ay magandang umaga. Awitan natin ang Panginoon. Lahat ay tumayo. Maging yung mga nandyan sa bahay na nakasubaybay. Stand up. Pikit kayo. Yuko. Awitan nyo ang Panginoon. Manalangin kayo. Hingin nyo ang kanyang pahid. At dalhin nyo yung presensya. Pagkat nagpukulang ng habang at wagas mong pagsinta. Awitan natin ang Panginoon. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katanungan at kagwiran na kahit minsa'y di mapahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa biyaya mo. Habang hindi karapatan, pagkukulang ang kaban at pagdas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kagwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Sige, tayo ay magbasa muna tayo ng talata. Lahat, itabi yung bata, tanong bulong, o kayong daliri, sa yung daliri nila, ituro yung repeat basa nyo yung Bible. So, Tagalog ang gamitin natin para mas masundan ng gusto. Buksan natin sa Pilipos 2. Pilipos 2. Ito ay paksa na controversial. So, isa-isahin natin. Total, ito ay isang pag-aaralan, Bible study sa mga makakarinig. Pag-aralan nyo lang. Dahil ito ang kakaiba ito sa version ng napakarami. Ng lahat ng uri ng regarding sa pag-aaral tungkol sa
kadyosan at pagkadyos. So, sige, sa 4, sa 6, sige, nandyan na kayo. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay may hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung bagkos, binubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Sige po, tayo ay yumuko at manalangin. Yung mga bata, papikitin. Pikit, mga bata. Takpan niyo yung mata nila. At tayo ay sandaling manalangin. O Diyos, Ama namin makapangyarihan, narito po kami. Nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ibinigay mo sa amin, lalo na sa buhay at espiritual naming kalakasan. Maging, Panginoon, sa mga tagumpay na nangyari sa mga nakarang linggo, mga karanasan, O Lord, na sa iyo nagmumula. Salamat, Panginoon. At kami ay lumalapit sa iyo, humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang. Puno kami, Panginoon, ng kahinaan. Isa kang Diyos na tapat. Lord, na habang tumatakbo ang panahon, dumadami ang aming pagkukulang sa iyo. Inuunawa mo kami, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na ito ay may panahon na ang iyong kahabagan habang ikaw ay nandun pa sa mercy seat, ay ibinubuhos mo ito sa amin. Ngunit, O Lord, naniniwala kami na darating ang araw na ikaw ay uupo, Panginoon, doon sa iyong judgment seat. At Lord, nawa kami ay makapiling mo roon bilang tagahatol, Panginoon, hindi upang hatulan. Marami kaming kapabayaan, marami kaming pagkukulang. As dalangin ko, Panginoon, na sa tulad nito, mga bagay na hindi lang namin inaalintana, lalo na yung pangangailangan ng aming bilang mag-asawa, bilang pamilya, at sa aming mga kapatiran, O Lord. Salamat sa mga mensaheng binabigay mo sa amin at sa aming pag-aaral ngayong araw, nawa ito ay maging bagay, maging kalakasan ng lahat ng makikinig at maging, Panginoon, ito ay maging isang bagay na matiin sa puso ng bawat isa upang maunawaan ang mga bagay na nais mong ipaalam sa bawat anak mo, O Lord. Lord, maraming aral, iba-iba, at ito ang aming tatalakayin. Nawa, bigyan mo ng pusong bukas at kaisipan, Panginoon, na maliwanag ang bawat isa sa halip na magsara, bagkus, Panginoon. Ito po ay maging daan na ang kanilang buhay ay maging bukas sa iyo, O Lord. Salamat sa umagang ito. Salamat in the name of your Son, Jesus Christ. At magsabi ng Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Sige, magsiyo po. Yung mga bata, tanong bulong, ha? Tanong bulong. At mag-take note. Mag-take note. At akin palang pinapaalala, regular nyo, mag-share nyo rin sa ano, kung paano sineshare to, i-reshare nyo rin doon sa mga group, yung itong ano natin, itong ating pinag-aaralan. Wala naman nagtuturo ng ito, mabilisan lang. Direct ang Bible study ito. So, papakita natin, gaya nung sinabi ko nung nakaraan, gusto ko muna sa inyo, at ito ay isang aking pakiusap sa lahat na nakikinig. Hihingi ako ng tulong sa inyo, share nyo to sa mga kaibigan nyo, sa timeline nila, sa giant group nila. Though ito ay medyo, kumbaga, parang bagong revelation, maaaring hindi pa makuha ng iba, subject for study ito. At pwede kayong magtanong, gusto kong iano muna. Meron tayong broadcast sa Kogyo, End Time, ano yan? Series. Ang tinalakay kanina ay tungkol saan? Sino nakinig? Ano? Sino nakinig kanina? Para kay Lilit pa din yun. Ha? Yung title, medyo nalimutan ko rin. Pero tungkol din, patungkol ito doon kay Lilit. Yung paano ang application na sa panahon natin. At alam nyo, medyo lumilinaw. Who are the watchers? Oh, watchers. Tama. Watchers. Alam mo, may mga pag-ano to, maraming watchers. Maraming version na to kahit sa ibang ano. So ito ay pakishare nyo kahit doon sa mga English group, mga giant group. Hingin tulong mga kapatid sa mga makakarinig. Hopefully. At ganoon din, pangalawa, may pinopromote ako na booklet. Hiling ko sa inyo to sa mga nakikinig. Ito ay tulong upang magtuloy. Hindi ito binebenta ng dahil sa gusto namin kumita.
ito ay gusto namin na magpatuloy ang paglilimbag at number 1, actually makarating sa inyo may mensahe. Gusto ko i-promote to mga booklet. Ikala mo nga yung camera saglit. Pakita mo ito mga nandito. So ilalabas kami mga next Sunday. Yung mga nagsusubscribe, papasubscribe, dagdagan nyo lang. Salamat doon sa mga sumusuportang mga kapatiran na kahit may mga stock na sila, tinutuloy nila at by future magagamit yan. Babalikan natin maging yung mga sambahayan nyo, yung mga nabubuksan yung gawain, malaki man o maliit. Halimbawa, kagaya ni Brother Larry, pwedeng gamitin yan sa pabasa. Isa itong maintenance ng isang pamilya, yung babasa report, hindi araw ng linggo lang nagsasamba. Kundi sa bawat araw-araw, pwede nyo kayong magkaroon ng gawain internally kahit sa pamilya nyo. Sa iglesia ay ganun din. Yung mga ginagawa sa church, iuuwi yan sa pamilya. Halimbawa, may cell grouping sa church. Sa cell grouping, may pabasa report, gagawin din sa bahay yan. So araw-araw ay pwedeng gawin yan. Sa tulong, halimbawa, kagaya nito, monasticism mo. Monasticism tungkol sa monasticism. Ano yung tamang monasticism? Gusto ko muna magbigay ng konting pasada rito para intindihan nyo. Ang laman nito ay tungkol sa paano nakakulong yung mga nasa monasteryo. May ikinulong sa monasteryo para huwag silang mahaluan ng sanlibutan na may training sila. May training. Pero yung iba, ikinukulong lang sila kagaya ng mga kung fu, nag-aaral sa Shaolin, para sila ay magsanay tungkol sa palakas ng katawan. Yung iba nag-yoga. Hindi sila mahaluan ng sanlibutan. Pero sa atin, ang monasticismo natin ay para maging berean, lumago sa salita ng Diyos. Yan dapat supposed to be primarily. Bakit ikinukulong muna natin pansamantala ang ating mga anak na Word of God ang una nila at primary nilang training. Sa yan, panukala ng Diyos. Marito, pinapahayag dito kung paano sa may message na to, ano yung plano ng Diyos? Mababasa nyo rito, ganun pala. Hindi pala ako sumingaw lang sa mundong ito o pinanganak ng magulang ko o nilikha ng Diyos para lamang sa purpose na kumain, matulog, mamatay, swimming or mga anong gawin. Yun palang panukala ng Diyos na nasa kaisipan niya, kaya ka pala niya at nilikha upang maglingkod sa Kanya. At pagdating ng araw, makakasama mo siya. Dagdag ito, medyo controversial, mapanirang bulong. Kayo ba ay ayaw nang umaten sa church? Kayo ba ay ayaw nyo na sa dati yung church? Dahil kayo ay naging biktima ng mapanirang bulong? Nawalan ka ba ng ministry? Nasira ba ang ministry mo? Dahil sa mapanirang bulong? Mga magagandang topic to. O ikaw mismo ang gumagawa ng mapanirang bulong? Ang tawag natin ngayon, anong tawag ngayon yung sikat na term sa mapanirang bulong? Chismosa. Hindi chismosa. Meron. Ha? Marites. Marites. Bagong version yan. Nung mga 2007, 2008 to, hindi pa Marites ang tawag. Ito, pagbubura ng aklat ng buhay. Pinopromote ko. Paano kaya ako mabubura sa aklat ng buhay? May nagtuturo na hindi ka na mabubura. Totoo yan at hindi totoo. So, yan. Ito, mundo ng illusion. Ano nangyayari sa mundo natin ngayon? Ang ganda-ganda. Bakit pa ako attend ng church? Ang ganda sa beach, ang ganda sa mall, ang ganda sa abroad. Nabubuhay sa pantasya ang tao, hindi nila. Nililibang lang sila ng kaaway para lumayo sila sa Diyos. Nabubuhay ka sa illusion. Ang gaganda ng mga pelikula Halimbawa, Matrix, wow, nasa kabilang dimension ka. Hindi nila alam, may totoong dimension ng Diyos. Huwag kang mabuhay sa illusion. Ang may realidad, aside from this, na reality natin ngayon, may another reality. Pero hindi yung tinatawag na, anong tawag dito? Yung counterpart reality, may isa pa nabanggit ko. Ano yung plano ng Diyos? Paano pala ng Diyos? Alternate reality. Alternate universe. Iba pa yan, pati universe. So, yung hiwaga ng pag-aasawa, mga kapatid, gusto ko i-promote to. Hiwaga ng pag-aasawa, 1, 2, 3. Punong-puno ito. At realidad to. Ayaw pag-usapan sa church to. Dahil totoo, pati dito sa mundo ng illusion, meron pa ako mga ilalabas sa susunod, yung amoral, paano nangyari. Yung tamang pag-aasawa at maling pag-aasawa at ano ang solusyon sa maling pag-aasawa ay nandito binabalangkas. So, I hope, ito last, marami pa, walang hanggang seguridad.
Kaugnay ito ng pagbubura sa aklat ng buhay. Hindi ka na magbubura kung ikaw ay mayroon ng eternal security. Pero paano ito ginagawa? Yung mga turo ng Baptista Calvinist o Sovereign Gracer, nami-misquote ito. So I hope nasundan nyo. Humihingi ko ng suporta sa inyo mga kapatid. Sa susunod na linggo ay maglalabas tayo ng mas maraming booklet. May halong English siguro. At gusto kong tumulong, hingi ng ulit ng tulong sa inyo para iyan ay maipakalat at bumalik naman yung gastusin sa print. Mahirap lang po kami. So, ang church namin, ang aming grupo ay mahirap lang sa kahit isang tuka. So, para lumaganap itong mensaheng ito, please, mag-subscribe lang kayo, mag-chat kayo sa akin dyan, then umorder kayo, at padadala namin through JNT or Shopee. Salamat sa inyo mga kapatid, and I hope sige tayo ay dadako sa ating, noong nakaraan tinalakay ko ay Hebrews 1:8. So magre-review tayo ng mabilisan, ano yung major doctrine about Godhead. Kumusta pala si Elvin Catalunya, Brother Elvin, at sino man na nandyan, Brother Larry, sa Pangasinan, nasa Bulacan si Brother Elvin, sa Pangasinan si Brother Larry, Brother Ronnie, Pastor Ronnie Bomediano, nasa Angeles, ay yung mga nandyan sa Manghero, pamilya ng Cuevas family, salamat sa Marfil Dabalos, sa mga Betsaida, sa lahat nandyan sa San Pablo, pamilya ng Villanueva, ka Brother Nesty Sisters, Cynthia, kila si Brother Chris, kila sa mga anak niya, sa pamilya, lahat ng nandyan, kay Brother John Asumbra, Sister Lani, o yung lahat, Belyarmino, brother, binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Ngayon lang naman ako bumati at ako'y natutuwa dahil nakikita ko na, sineshare nyo itong video at the same time ay pinanonood nyo. Okay kayong mag-comment, okay din kung kayo ay magtatanong. So dito, excuse me, babalikan ko ang 5 major doctrine regarding sa Godhead o tungkol sa kadyusan o pagkadyos. Number 1, pambura. Ang number 1 is Unitarian. Uulitin ko ha. Number 2 is Trinity. Number 3, Oneness. Number 4 is Arianism. Arianism. 5 is subordinationism. Yung mga hindi nakapanood nung nakaraan, uulitin ko ito ng mabilis. Sa buong sa Kristyanuhan, actually naghahalo-halo ito. Ito ay may certain truth, may certain truth, may certain truth, may certain truth, may certain truth. Pag ikaw ay Berean, makukuha mo lahat ng katotohanan, nakakalat siya dito. Lahat yan sila ay may kanya-kanyang, nakukos na riyan, dapat hindi ito na bayo. May kanya-kanya silang katotohanang nakatabi. Pero sad to say, totoo, may iiwasan ito, nakatotohanan nito. Nakatotohanan nito, nakatotohanan nito, nakatotohanan nito. Vice versa silang lahat. So, sino ang hindi iiwas? Pag Berean ka, at dasuyod mo lahat yan exhaustively, makukuha mo lahat ng truth. Mali ba ang ikaw ay mamulot sa kanila? Eh lahat, yung truth na pinulot nila galing din sa Bible. So hindi masamang pulutin yun dahil truth naman. But there is no such thing na ang lahat ng ito ay mayroong control o monopoly ng katotohanan. Sino magkakaroon ng monopoly ng katotohanan? Yung nasa grupo o yung Berean ang ugali mo? Ang ugaling Berean, nagsasaliksik ka, inaaral mo ang lahat at pag may nakita mong katotohanan, kukunin mo siya and you will keep it. At isa sa buhay mo. That is what revelation is. So, papasada ko, ang Unitarian, halimbawa, ito, sabihin ko na, at least alam nyo, Iglesia ni Cristo ang major niyan. Anong pagkaalam nila? Na si Cristo ay taong-tao lang, 100% na tao. Iko-connecta natin yan mamaya dyan sa Philippians 2:6.
Totoo naman na 100% na tao si Kristo eh. Pero, hindi siya Diyos. At zero ang pagiging Diyos niya. 0%. Siya ay banal lamang at kaisa lang ng Diyos sa layunin. Yan ang abot ng Iglesia ni Kristo. Number 2, Trinity. Ang Trinity naman ay may tatlong personang Diyos sa pasimula. Isang Diyos pero tatlong persona na nakaupo yata sa isang upuan. Tatlo sila. So, Diyos Ama, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Produkto ito ng Nicene Council ng 325 AD. Between the debates of Arius, Bishop Arius, and Bishop Athanasius. So, ang Trinity may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Marami. Tatlong pantay-pantay na Diyos. Co-equal, co-eternal. Sa oneness, may isa lang Diyos, si Jesus Christ. So dito, si Father, ang Diyos, si Son, Diyos din. Si Holy Ghost ay Diyos din. Dito ay nag-iisang Diyos, si Jesus Christ. Jesus Christ, oh. May Diyos na pinahiran ang nag-iisang Diyos. Sa Old Testament, siya ay Father. Sa New Testament, siya ay naging Son. Iba-ibang paliwanag na yan, ha? Sasabihin nila minsan, ang Son ay laman lang. Ang Son lang ay nag-anyong tao lang. Pero ang Diyos yung Spirit, yung Father. So, iba-ibang variances din ang paliwanag na. Pero as a general, isa lang ang Diyos. Sa Old Testament, Father siya. Sa New Testament, siya ay Son. Sa ngayon, today, siya yung Holy Spirit. Nag-iisang Diyos lang. Comparing dito sa isa na tatlong pantay-pantay na Diyos, dito isa lang. Wala siyang kapantay. Siya yung nag-aanyong Ama, kaya nga tinawag na modalistic monarchianism. Modalistic monarchianism. Nagmo-mode na mono na nag-iisang mataas. Higher, archeos. Mono-archeos o nag-iisang mataas. Head. Na nagbabago-bago lang ng anyo. Ito hindi nagbabago-bago ng anyo. Talagang solidly, tatlo silang pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Dito sa Arianism, may nag-iisang Diyos si Jehovah. Eh dito ang Diyos din naman si Jehovah. Anak niya si Jesus Christ. Si Jehovah, pero bago pa naglalang ang Panginoon, ang turo nila, nanganak na ang Diyos. Nandyan na si Jesus Christ. At si Jesus Christ, may paliwanag sila na minsan, ang creator ay si Jehovah, minsan ang creator ay yung anak. So, iba-iba na yan. So, isa lang ang Diyos. Ito ay mas mababang Diyos. Mighty God. Mighty God ito. Mighty God, ito ay Almighty God. So, i-check nyo kung totoo ang pinagsasabi ko. Ang nagtuturo nito ay Jehovah's Witness. Itong Trinity ay siyempre yung Katoliko, yung mga born again, at marami pa. Methodista, Baptist. Pero itong oneness, ang nagtuturo nito, number 1 ay ang UPC, ang Jesus Miracle Crusades, yung Friends Again ni Luis Santos. Nire-review ko lang yan para sa mga makakarinig na inform. Paulit-ulit natin yan para totoo ba yan? O di itanong nyo, paturo kayo sa mga UPC, magpaturo kayo sa mga Iglesia ni Cristo kung totoo ang sinasabi ko. Mali ang sinasabi niyan, patutunayan ko, hindi. So, prove it to me. Number 3, ang nagtuturo nito kasama na ang dating daan. Unconsciously, parang kinopya lang ni Eli Soriano sa Jehovah's Witness. Kaya lang, idinugtong itong subordinationism. Ang subordinationism ay may tatlong personang Diyos, pero mas mataas ang Father sa Son, mas mataas ang Son sa Father, ay sa Holy Ghost. So, naintindihan nyo? Hindi sila pantay-pantay. Unlike this, pantay-pantay pagdating sa Trinity. Actually, parang Trinity ito, pero mas mataas at may talata. The Father is greater than I. Dito naman sa Jehovah's Witness, panoorin nyo mismo si Eli Soriano, paliwanag niya. Ipinanganak na doon yung karunungan. Sa term sa Greek, yan ay logos. Sa end time, yan ay logos that came out of God.
So nanganak na ang Diyos noon pa. Hindi ang panganak ni Kristo ay doon sa manger, kundi doon ipinanganak na. Inulit na lamang sa manger. Daw Suweng at saka si Rudy Sorka. So yan ay kailangan yung mapag-aralan. Bakit kailangan nating pag-aralan yan? Nanonood ba si Suweng at saka si Rudy daw. Rodi Surka, my friend? Kausap ko yung pinsan mo na si Elvin Catalunya. Magpinsan kayo, from Bacolod siya. Siya yung nakikisubaybay sa atin. Minsan, one of this day ay papasyal kami dyan sa iyo, nag-usap kami. So dito makikita mo, bakit iba-iba ang aral ng sangkakristyanuhan at magulo. You know why? Sa Muslim, dalawa lang halos silang faction, Sunni lang at saka Shiite. Pero sa sangkakristyanuhan, talagang inalaw ng Diyos yan na ikalat niya yung lahat ng aral na yan at magkaroon ng grupo-grupo. Ang makakakita lang nito yung tunay na nagmamahal sa salita. Pwedeng mabait ka, pwedeng mabuti ka sa kapwa, pero ayaw mo sa salita ng Diyos na pag-aralan. Ang the greatest thing na gusto ng Diyos, alamin mo ang kanyang salita. Di ba? Ay ang mga Buddhist, mababait, hindi makabasag pinggan, pero they deny Christ. Di ba? So wag yan. So dito sa mga aral na to, nakapaloob ang katotohanan. Halimbawa sa Roman Catholic Church, may mga katotohanan pa rito na hindi mo alam. Dahil ikaw ay naging iglesia na ni Kristo, umiiwas ka, aralin mo, sapagkat may mako. At ikaw naman ang Katoliko, aralin mo lahat yan sila, then saka mo makikita ang whole counsel of God. Yung plano ng Diyos para sa mundo, para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa ating lahat, ipapakita niya. Ito ay sa paksa ng kaalaman. Sino ba ang Diyos? Hindi mo maintindihan yan. Hindi mo kaya paliwanag. Hindi. Maiintindihan mo sapagkat nakasulat sa Bible. Di ba? For almost 24 years, walang tigil na pag-aaral to. At masarap pag-aralan ang salita ng Diyos. At dapat ang salita ng Diyos ay pumasok sa buhay ng asawa mo kasabay ang iyong buong pamilya. So sige, tutuloy tayo. Ang tatalakayin ko, kaya ako binuksan ito sila, tatalakayin ko itong Philippians 2:6. Okay. So, ito ay tinatawag kong pag-aaral, informative, educational, at comparative study ng bawat. So, ang sinasabi ko, inaral ko muna yung aral nila bago ko sabihin may tama o may mali. Hindi ako nanghuhula. Bilang judge, kumbaga, hindi mo pwedeng hatulan ng isang bagay nang hindi mo alam ang punot dulo. Kahit sa barangay, inaalam mo yan. Dito, sa salita ng Diyos, mas dapat na ini-scrutiny mo, mas lalo mo siyang pinag-aaralan. Kasi dito nakasalalay ang buhay at kamatayan. Hindi ko na kailangan pag-aralan yan. Kasi ako naman, mabait naman ako, nagdo-donate ako, wala akong inaaragabyan daong tao. Tungkulin mo sa Diyos ito. So, sige. Babalikan ko yung talata. Ito. Nabagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ang pagkapantay niya sa Diyos. Sino ang tinutukoy dito? Sagot. Si Jesus Christ. Unahin na naman natin yung Iglesia ni Cristo. Dito, hindi ito masagot ng Iglesia ni Cristo. Ang pagkakasulat, bagamat siya ay nasa, ano raw? Anyo ng Pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Mayroong Diyos, tama mali? Meron. Siya ba mismo yung Diyos o may anyo lang siya ng pagka-Diyos? May anyo lang. Sino ang tunay na Diyos? Sabi na Bible, yung Ama. May anyo siya ng kanyang Ama na nag-iisang Diyos. Kung paano ikaw, halimbawa, ako, may anyo ng pagka-Jerry, yung aking anak na lalaki. Pero hindi ako si anak. Ako'y si Ama. Ay, isang mukha itong mga Barcenas na to isang mukha itong mga Bedes na to isang mukha ang magkakamukha itong mga surkang ito
Ang Katalonyang ito O, di ba? Ganyan. Sa Iglesia ni Cristo, gusto ko lang ipakita yan, bagamat siya ay nasa anyo ng pagka-Diyos, sa kanila, sa Iglesia, 100% na tao lang. Walang divinity or deity si Jesus Christ. So, hindi iyan masagot ng Iglesia ni Cristo. Iiwasan nila yan. Pero ang laki ng church nila. Sabi nila, Iglesia ni Cristo raw lang ang maliligtas kasi tama ang rehistro nila. Nakapangalan, Iglesia ni Cristo. Tama ba yung aral? So, ibig ko sabihin, may bagay na hindi ipinahayag sa kanila ang Diyos. Hindi nila abot. Talagang mayroong 100% na pagka-Diyos si Cristo. Nakasulat sa Bible Iiwasan niya ng Iglesia ni Cristo. Tupokus sila doon sa 2 talata. Ako ay tao na nagsasaysay. Tao talaga. Siya ba bilang tao ay may walang pagka-Diyos? Tao naman talaga siya 100% na tao si Kristo na mayroon siyang 100% na pagka-form of God sa English. Sabihin natin, form of God. Form of God. Sa Greek yan ay enmorpheteos. Di siyempre, inano natin. Talata por talata tayo Pag-aaral to. Bible study to. Di tiyagain nyo. Bakit kaya kailangan pang pagtalon-talunan yan? Ang nakikipagtalo lang, yung sarado isip. Pero kung malinaw sa'yo to, maiintindihan mo ang kausap mo. Number 2, Trinity. Medyo bagamat siya ay nasaan yung Diyos, si Kristo ba ang sabi niya ay nasaan yung Diyos ba o Diyos siya mismo? Sa Trinity, 3 persona ang Diyos. Sabi, in Diyos anak, nasaan yung Diyos ang anak? Hindi niya inaring pagkapantay niya sa 2 Diyos. Lalabas 2 Diyos yung kanyang, hindi niya inaring pagkapantay. Number 3, dito lang tayo sa 3. Sa oneness, ako ay naniniwala na may 100% na pagka-Diyos si Kristo. Naniniwala rin ang Katoliko dyan. Ang mga Trinity. Dito sa oneness, may nag-iisang Diyos. Sino ngayon yung Kristo kung siya mismo ang Diyos na may kapantay siya, na hindi niya inari ang pagkapantay? So, ang nangyayari doon sa oneness, medyo bunggo na itong talata sa kanila. Kung siya mismo ang Diyos, bakit sasabihin bang, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya inari ang pagkapantay sa Diyos? Sinong pinapantayan na Diyos? Siya lang ang nag-iisa. Mas lamang pa ito. Mas tama. So, unti-unti natin, parang lamang ito, bagsak itong 2, bagsak itong 2. Lamang sa aspetong ito ang Trinity. Aminin natin Pero paano natin ipapakita ang mas maliwanag? Okay. Verse 7 tayo. Basahin ang verse 7. Verse 7. Dito papasok sa verse 7 yung kenosis. O naghubad. Kenosis sa Greek ito. Basic itong tinuturo ko actually. Nabuhay siya sa anyo ng Diyos, ngunit hindi niya itinuring ang kaniyang pagkakapantay sa Diyos bilang Teka, mali ang version mo. Ako na. Hindi yan. Ito King James. Ito. Kundi bagkus. 7. Minubad niya ito at yung alipin na nakitulad sa mga tao. Okay. Babalik na naman tayo. Ang nagsasabi kasi na si Diyos, na si Kristo raw yung Diyos. Sa Trinity tayo ulit. Trinity. May 3 pantay-pantay na Diyos sa langit. Ang sabi sa talata, hindi niya inari ang pagkapantay daw saan? Sa Diyos. Kundi hinubad niya to. Ang ginawa niya sa paghubad, He emptied Himself. Ang ginawa niya, siya ay ipinanganak saan? Sabsaban. Ipinanganak siya na bata na anak ni Maria. Nag-anyong tao. Yan yung kanyang ginawang paghuhubad. Naging tao ang Diyos. Naging yung 100% na Diyos, naging 100% na tao. Sa oneness, ay Diyos si Kristo, 100% na Diyos si Kristo,
Nasa langit siya sa Old Testament bilang Father. I hope nasusundan nyo ako ha. Pag hindi nyo masyadong reviewin nyo to. 100% na Diyos si Kristo, nag-iisa lang. Dito 3. Hinubad niya at naging bata siya. Sa saksaban. Naging 100% na tao. Yan ang paliwanag nila. So, nasusundan nyo ako? Isang Diyos, dito, isa sa 3 Diyos na naghubad at naging tao. 100% na tao. Dito naman, sa oneness, nag-iisang Diyos na naghubad na naging tao. Nasaan na ang Diyos? Sa kanila. Naging tao. Dito sa Trinity, ang naging tao ay yung isa lang, na natiling Diyos itong dalawa. Nakukuha nyo? Hello, nasusundan nyo ako? Amen. Maglalagay ako ngayon ng, itatalata pa natin, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao. O nasumpungan na raw yung Diyos na naging tao. O naging tao, nasumpungan. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan, o hanggang sa kamatayan sa krus. Nasumpungan sa anyong tao, nag-anyong alipin. Nag-anyong alipin yung Diyos, naging tao, naging alipin. Itong is the oneness, yung Diyos, naging tao at naging alipin. Hello, nasusundan nyo ako? Ngayon, i-share ko sa inyo yung tama sa Bible. Yung eksakto. Ano yung tama sa Bible? Mabilis lang ito. Hindi tayo magtatagal. Ngayon, para pag hindi nyo naiintindihan, magtanong kayo. Mag-chat lang kayo dyan, ano yung bagay na hindi nyo naiintindihan. Kung may konti kayo naiintindihan, lalo nyong alamin. Yan yung tamang pagmamahal sa Diyos. Kung mahal nyo ang kanyang salita. At higit sa lahat, itagos nyo, ipapanood nyo yan sa mga anak nyo. Kung mahal nyo. Tayo, ng mga magulang, nag-iisip, gusto nating maligtas, kaya umattend tayo ng church. Hindi ba natin iniisip na gusto rin nating maligtas yung ating asawa? Yung pera mo, pag kumikita ka mo, binibigay mo lahat sa kanya kasi mahal mo yung asawa mo eh. Pag may sakit siya, inaasikaso mo siya. Pinasasalubungan mo, pinakakain mo, pinagluluto mo. Pinapaypayan mo, maging sa anak at sa apo. Gusto mo, kahit minsan hindi ka na kumain, ibigay mo sa kanila eh. Ito ang mas pinakamahalagang pagpapahalaga sa iyong asawa at anak, pamilya, at mga kaibigan, kapatiran. Ibahagi mo sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi tayo perfect na nagsasalita ha, marami rin tayong problema. Pero alam ko babaguhin niya ng Diyos. Ituloy nyo lang. Walang taong perfecto. Pero gusto ng Diyos, lumakad ka sa liwanag. 1 John 1:7. Okay. Ito ang tamang turo ng apostol. May nag-iisang Diyos sa langit. Sa loob ng Diyos ay mayroon siyang tinatawag na word or salita or logos. Sabihin ng sabay-sabay, logos. Ang ginawa ng Diyos na to, lumukob siya kay Maria at yung kanyang logos, ilan ang Diyos? Sino siya? Sa tawag niya sa Old Testament. Mayroon siyang logos na nasa kanya, kasama na niya ito sa pasimula pa. Hindi another Diyos ang kasama niya, kundi ang kanyang salita o ang kanyang binhing salita. Parang sa isang lalaki, binata ka pa, mayroon ka ng binhi sa loob. Kasama mo na yan. Parang ikaw yan, pero hindi ikaw yun. Bahagi mo yan. Ngayon, ang ginawa ng Diyos na tinatawag na Holy Spirit, banal na Espiritu Santo, lumukob siya rito kay Maria at inilagay niya itong binhing ito sa sinapupunan na ni Maria. Ang ginawa, ipinanganak ngayon ang anak ng Diyos. Diyos ba yung ipinanganak o anak ng Diyos? Anak ng Diyos. Okay. So, Ano sabi? ang paliwanag nila, Diyos ang naging bata. Ang paliwanag ng dalawa, Diyos ang sumilid sa sinapupunan ni Maria at naging bata. Pero dito hindi. Yung logos o binhi ng Diyos, ang monogenes ang tawag yan. Sa Greek.
Yun ang nandun sa sinapupunan ni Maria. Binhi ng Diyos. Ginamit lamang na incubator yung sinapupunan ni Maria at ipinanganak ang bata. Sino ang batang ito? Jesus. Takbo tayo. Bagamat siya'y nasaan yung Diyos. Sino ang nasaan yung Diyos? Si Jesus. Paano siya nagkaanyo ng Diyos? Basa. May Diyos na nasaan yung kalapati na bumaba kay Jesus Christ. Basahin nyo ang 132 ng John. John 1:32. At saka John 3:34. Bilis. John 1:32. John 1:32. Basahin nyo. Buksan. John 1:32. Bukas kayo dyan sa bahay, ha? Oh. When God bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove and it abode upon him. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritong bumuha tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo. Kanino? Sino yon? Yung Diyos na Espiritu Santo na lumukob kay Maria na naglagay ng binhi nang ipanganak at ipinanganak to. Kaninong anak itong batang ipinanganak? Maria, Diyos ba yung ipinanganak o anak ng Diyos? anak ng Diyos. Itong anak ng Diyos, nang lumaki, tumahan yung Diyos na Espiritu dito sa anak. At itong anak na ito, ang sabi sa 3:34, basahin mo 3:34. And I saw and bear record that De, 3:34. 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng may sukat. Walang sukat pala ang ibinigay na kapangyarihan at divinity sa anak. So, eto nang pumasok. Siya ay nasa anyong? Sino raw? Nagkaroon ng anyo ng Diyos. Yan tinatawag na form of God. Anyo. Nagkaroon ng form of God. Kaninong form itong daladala ni Kristo? Kaninong form? Form ng Diyos. Form ng Ama na tumahan sa Kanya. Parang ang nangyari, kumbaga sa atin picture lang. Halimbawa ako, anak ako, nang tumahan yung tatay ko sa akin, naging kamukhang kamukha. Pag nakita mo ako, nakita mo yung tatay ko kasi magkamukha kami. Yung lahat ng resemblance, lahat ng attributes, lahat ng nature ng tatay, nakikita sa akin. Ang pasok ng kenosis, nung malaki na siya, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya inari ang pagkapantay niya sa kanyang ama. Bagkus ito ay kanyang hinubad. Kailan siya naghubad? Uulitin ko, ang paliwanag ng Trinity at Oneness, sa langit naghubad yung isa sa tatlong Diyos. Sa Oneness, yung Ama naghubad sa langit para maging tao siya, yun ang paghubad niya. Pero sa Bible, ang paghubad ng anak ng kanyang pagka-Diyos, nung siya ay magministeryo, hindi niya ginamit ang kapangyarihan, ang pagkakaroon niya ng pagka-Diyos sa kanyang pangsariling kaluwalhatian. Lagi niyang sinasabi, hindi ako ang gumagawa. Kung hindi ang Ama na nakatahan sa akin, hindi makakagawa ang anak kung hindi sa kanyang Ama. Ginagawa lang ng anak kung ano ang nakikita niya sa kanyang Ama. At ginagawa niya ang ginagawa ng kanyang mga ama. So, ang ginawa ni Kristo, yung kanyang pagka-Diyos, hindi niya ginamit ng pang-personal, di katulad ni Satanas, ni Lucifer. So, ito ay isang talata na hindi naiintindihan ng napakalawak na lahat ng Kristyanismo. Ang alam nila, isang Diyos bumaba na ganyang tao. Hinubad yung pagka-Diyos sa langit. Ito naman, isang Diyos, hinubad naging bata. Pero dito, isang anak ng Diyos na may form of God o may pagka-Diyos, hinubad niya to. Alam niyo ba darating din ang araw na tayo ay magkakaroon ng form of God? Ngayon lamang, anak ka lang ng barangay tanod, ang tapang-tapang mo na Anak ka ng mayor, lalo na. Lalo na anak ng presidente, anak ng hari. Pero dito, anak ng Diyos, hindi ka mayabang. Magpapakumbaba ka at pattern si Kristo.
Basahin mo ang Filipos 2.5. Diyos. Filipos 2.5. Itong aking pinishare ay basic. Pero makikita nyo ang pagkakaiba ng aral na sinasabi kong aral ng apostol sa lahat ng aral ng napakalawak na sangkakristyanuhan. Go. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng kaisipan na katulad naman ni Jesus Christ. Si Kristo, iniisip ba niyang Diyos siya? O iniisip niyang anak siya ng Diyos na mayroon siyang tinanggap na kapangyarihan? So gawin mo, pag nagkaroon ka ng kapangyarihan na katulad ni Kristo, magpakumbaba ka, huwag mong gagamitin ng personal. Kaibigan ka lamang ng pulis, mas matapang ka pa sa pulis. Anak ka na lang ng pulis, mas ano ka pa? Parang ikaw na yung pulis. Sabi nga sa amin ni Senador Angara, ay nung pamangkin niya na kamag-anak, pag kayo naman ay kumilos, huwag naman kayong puorma na parang kayo mismo ang senador. Ganon din dito. Si Kristo, hindi siya Diyos na naging tao, kundi siya ay tao na nagkaroon ng pagka-Diyos. Ganon din tayo. Yan yung tinatawag na na-bypass ni Adam. Si Adam, hindi na kumpleto yung pagka-Diyos niya. Nagkasala siya. Pero binigyan tayo ng chance ngayon through Jesus Christ na magkaroon tayo. Kung ano ang tinanggap ni Jesus Christ, na 100% sa Ama, tatanggapin din natin at magkaroon daw tayo ng kanyang kaisipan na tulad niya. Na bagamat siya, nasaan yung Diyos, hindi niya inari. Lowly person lang siya, hindi niya inari ang pagkapantay niya sa kanyang Ama. Bagkus ito ay hinubad niya. Hindi ko gagamitin, hindi ako magyayabang, papakumbaba ako. Kayang patalsikin ni Jesus Christ lahat yung mga Roman soldier na gustong pumatay sa kanya. Pero alam mo, kahit nagpapagaling siya, nagpaparami siya ng tinapay, hindi niya magaling ako, may kapangyarihan ako. Hindi. Lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya, gawa ito ng tatay ko. Wala akong sarili. Kahit sa buhay lang na ito, pwede mong i-apply ito. Mayaman ka, pakumbaba ka. Ito tungkol na ito sa aral ng pagka-Diyos. So dalawang mukha ang pinapakita ko rito. Yung tamang aral ng apostol ay ating ipinapahayag ngayon. Hindi na ipapahayag yan ng malalaking simbahan. Pwedeng mabait, pero iniiwasan niyang pakinggan ito. Di ba? Mag-comment kayo. Ipakita. Hindi ako nagmamalaki, pero pinapakita. Napakalawak ng ministry ng Iglesia ni Cristo buong mundo. Ang lalaki ng church. Pero dito, challenge ko. Siyempre, hindi naman naharap ng debate at sisiw lang ako sa tingin nila at wala naman akong malaking ministry. Hindi haharap, pero subukan yung tanungin yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Tama ba na walang form of God si Cristo? Nakasulat sa Bible, being in the form of God. Ang gagawin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, hahabiin nila kung ano, saan sila iikot. Iiwasan nilang talatang yan. Pero nakasulat sa Bible, mayroon fullness of Godhood si Cristo. Tama ba? Mali? Amen. Pero hindi sa fullness of Godhood na dati na siyang Diyos na naging tao. Kung hindi siya ay 100% na tao na nagkaroon ng 100% na pagka-Diyos. Tama? Mali? Amen ba kayo? So baliktad. Bem. 100% na Diyos na naging tao. Sa dalawa lang, dito ko tatapusin. Para makita nyo ang kabaliktaran ng aral na tinuturo kung galing sa apostol at maliwanag sa Bible kaysa sa aral ng lahat ng naglipana na napakalawak na nasangka Kristiyano. Hindi ako nagsasalita ng pagyayabang ito, kundi ito isang katotohanan na gusto kong ibulgar. Kung saan ka man napapabilang, check this out. Dalawa lang ito. Ilabas na natin yung Iglesia ni Cristo. Sa Trinity at Oneness, na naniniwalang si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Diyos, o si Kristo ang Diyos, Kristo ay Diyos o ang Diyos. Si Kristo ay dating Diyos. 100% na Diyos. Sa pasimula. Bumaba siya, kaya naging 100% na
tao. 100% na Diyos. O, yan, ang turo nila ha. Ito ang turo ng Bible at tinuturo ko. Si Kristo ay 100% na tao. 100% na tao. Na nagkaroon ng 100% na pagka-Diyos. Tingnan niyo mabuti ha. At least, malinaw yan. Simple lang. Si Kristo ay 100% na Diyos na naging 100% na tao. Dito naman, sa katotohanan, si Kristo ay 100% na tao, nilalang ni Maria, nilalang ng Diyos, anak ng Diyos. Isang anak ng Diyos na 100% na tao na nagkaroon ng 100% na divine nature or Godhood. Nakuha nyo? So, ang tinuturo ng napakalawak na sangkakristyanuhan ay bakabaliktaran sa tinuturo ng Bible. Isa ka sa nakikinig dito, subukan mong testingin ngayon kung alin ang tama. Kuya mo si Kristo at magiging asawa mo siya, sabi ng Bible. Tatay mo ba si Kristo? Hindi. Kapatid mo siyang panganay, 8:29 ng Romans. At susunduin ka niya para pakasalan. Uy, bakit asawa mo kapatid mo? Sa Bible, itinipo na yan. Kapatid ni Abraham si Sarah, magkapatid sila. Hindi masama ang pag-aasawan, ay ito espiritual. Panganay nating kapatid si Kristo na siya ang magiging asawa nating espiritual. Hindi Diyos ang mapapangasawa natin, anak ng Diyos na may kapangyarihang 100% na pagka-Diyos na galing sa kanyang tatay. At tayo ay dadalhin ni Kristo sa kanyang ama, sa kanyang kaharian. Amen ba? Amen. So, si Kristo ay may 100% na pagka-Diyos at magkakaroon din tayo ng 100% na pagka-Diyos. Kung ano ang mayroon si Kristo, magkakaroon tayo. Di ba sa pag-aasawa, pag tunay na mag-asawa, kung ano ang kayamanan ng lalaki, magiging kayamanan din ng asawang babae. Kung ano ang mayroon ka, yung lalaki, yun ang magiging pag-aari ng babae. Pero ano yung pag-aari ng lalaki? Kanino galing yon? Makinig, di na kayo nakikinig? Tama, manggagaling sa kanyang ama. So lahat ng kayamanan ng Diyos, sabi sa Hebrews 1:2, appointed heir of all things si Kristo. At yung lahat ng minana ni Kristo, sasabihin sa Galatia, magiging co-heirs tayo. Diyos ba yung asawa natin? Hindi, anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. So, ang ganyan lang, kung may tanong kayo, kung may tanong kayo, type nyo lang, at tayo umawit, kawitan natin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa tanghaling ito na natapos naming gawain, Bible study, nawa, namigyan ka namin ng kaluguran. Nais lang namin, O Lord, ipahayag kung ano yung pinapakita mong malinaw sa Bible, upang, Lord, marinig at makita ng mga kapatiran na sumusubaybay, at ito ba, Panginoon, ay maging karunungan nila na siyang masalita rin nila sa lahat. Lalo na sa aking pamilya, sa aking mga anak, mga apo, O Lord. Dalangin ko na anuman yung mga bagay na kulang namin, patuloy naming mapuno, na ang buong sambahayan, Panginoon, ay makapiling mo sa takdang panahon, doon sa panahon at lugar na itiniraan mo bawat isa sa amin. Walang maiwan sino man sa aming sambahayan. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. And amen. God bless all. God bless po sa lahat.